Yo! Welcome sa #1 male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo, ang Anti-Support Social Club. Yeah, let's get it! Stay cold. Let's go. Musta pare? Parang isang linggo tayo hindi na gano'n. 2 Anong weeks? ginawa mo pre? Anong 2 weeks ba? Oo, 2 weeks. Namiss na nga tayo eh. Nagwawala na kayo mga fan eh. Ay, masensya na pre. Sorry. Ito na. Kasi pare, ang hirap naman kasi nun bro, na kumbaga parang naging part na tayo ng pang-araw-araw nila. Parang every 3, di ba? 3 p.m. Tapos biglang huhugutin mo sa kanila. Parang ano yun, nagsashabams na bigla mong inalis yung shabams. Ano na tayo? Daily dosage na tayo ng ano eh, no? So isa daw, General ng Soy Army, ano? Ingatan nyo yung pera nyo. At mahalaga yun. Mahal mo ang magsasaka pre, di ba? Oo, ganun pa rin. Ganun pa rin. Binabash ako ngayon sa page sa mga magsasaka. Grabe daw tayo sa mga magsasaka. May galit daw tayo sa mga magsasaka. May galit pare. Malaki yung utang na loob ko dyan sa mga magsasaka na yan. Hindi na nagigit sa sarcasm minsan, di ba? So pare, just on point no, sa lahat ng social media, kung gusto mo mag-amoy bad boy na may class, na may asawa, na sobrang masaya sa relationship niya, yan, nandyan pare, perfume po. Ay, actually pare, wala na pala ako sa Shopee, no? Kasi alam niyo na, medyo may pagka-BS eh. So nasa TikTok shop na lang tayo ngayon pare. At welcome natin bro ang isang solid sa tropahan ko, at gusto ko rin maging tropa ni isa daw pare, si 8 Asset pare. 8 Asset sa YouTube. Yan. 8 Assets sa TikTok. Kakapalit ko lang kanina. Kanina ko lang pinalitan yung pangalan. Tapos sa Facebook tsaka sa YouTube. Yan. Ay, nandun pare. Nandun coffee mo yun. Bakit 8 Asset? Ako na, curious ako. Bakit? 8 Asset. G. Yan. Kilala nyo na to pare. Yung sa mga nanonood ng mga YouTube ko, TikTok, familiar na sila kay 8 Asset. So, sa mga wala pa dyan, sige bro, pare, bakit 8 Asset nga? Teka lang, meron kang ibang mga, meron siyang ibang mga followers na sinasabi na dalhin ako dito. Vlog nga to, binanggit na. Sinabi request ka na talaga. Sinabi ko to sa isang vlog niya. Para sa inyo to. Baka sasabog sila ngayon, pre. Sasabog. Oh, shit! Ano to, tinupad namin to para sa inyo. Meron isang video na binanggit ko dito eh. Isang araw, may kita nyo ako sa anti-support. Nangyari siya ng di na sa... This is it, bro. So, bakit 8 Asset? Yung naisip mong, 8 Asset kasi, nagsimula akong gumawa ng content sa YouTube. Ang topic ko about Bitcoin, cryptocurrencies, ganon. Kasi yung interest ko, during that time, pinakamalaking part yung Bitcoin. Tapos, ano yung mga asset na nagko-contribute para gumalaw yung presyo ng Bitcoin, para ma-improve mo yung finances mo. Basically, about asset yung, asset yung topic ko. Yun yung inspiration ng mga content ko. Tapos, kaya ako siya nilagyan ng 8 para kasi yung 8 yan money yan So kaya siya naging 8 Asset. Kasi di ba parang naniniwala ka dati na muntik mo na akong ma-influensya niya yung numerology, sabi mo? Yun ba yun? Kaya 8 Asset. Gagi, magkakasundo kayo na Echo. Yeah, pre, ganyan. Ganyan siya. Lalim na nang inaral niya dyan sa sa numerology. Meron pang time na pag naglalakad kami, bigla na lang yung tatahimik. Tapos yung pala may nakita na siyang numero na may meaning pala yon, may message pala yon. Hindi niya sinasabi sa akin kasi ako panay kontra ako sa kanya Panay kontra ako. Kasi, eto prangka lang china-challenge ko lagi yung numerology niya. Parang ito, angel's number daw, may ganun ako bilang rational, bilang dito realist. Lagi ko china-challenge talaga. To the point na na-open na siya, minsan nabubisit sa akin. Bala nga, parang putang ina, parang ganun. Hanggang ngayon, hindi niya na kinukwento. Ayun, basta magkakasundo kayo kung ganyan. May naalala ako dun sa sa realist na part. Ako actually realist din talaga ako, realist. Pero bakit realist ka pero bakit mo bibigyan ng space yung numerology sa mo? Sa utak mo. Ang logic ko doon na realist ka, halimbawa, pinanganak kang ordinaryong tao dito sa matrix na to So,
hindi madali yung mga bagay-bagay sa'yo. So, para may angat mo yung sarili mo, gagawin mo yung best mo, lahat ng available na hindi ka naman mawawalan kung susundin mo, kung i-execute mo, isasama mo yun sa arsenal mo. Yun yung reason ko. Kaya kahit realist ako, hindi sarado ang utak ko dun sa mga ganyang klase ng Kasi ano nga na bang mawawala sa'yo? Oo, ano mawawala sa'yo? Kung makakadagdag ba naman yun sa, kumbaga, yun nga, sabi mo nga arsenal, wala namang mawawala, di ba? Tsaka ano siya eh, di ba, in-empower mo yung intention mo eh. Marami kang, kumbaga, pinupunan mo lahat eh, di ba? Ano nga, di ba? Pinupunan natin yung mga stats, kumbaga, di ba? Gusto mo wala kang mapapabayaang ano eh. Wala kang mapapabayaang aspeto eh. Gusto mo siya punan. Ginagawa mo yung best mo eh. So, ganun. So parang ano siya, kumbaga, yung numerology na yan, isa rin siya sa mga klase ng mindset na kung meron kang pangarap or gustong makuha, isa yun sa parang pwedeng magpatibay na gawin mo yun. Tama ba? Kasi di ba ganun yung numerology pag may number ganito, ibig sabihin pag ganito, kailangan kong i-push tong business na to kasi, di ba? So parang ganun ba siya? Guide. Oo, para siyang guide. Ako pagkakaintindi ko sa mga na-meet ko na tao na numerologist, parang ano eh, mas positibo sila sagad. Ooh. Legit tol. Parang walang makabasag talaga ng nila, ng belief nila pagdating dun sa tapos parang naniniwala sila na sa swertein talaga, parang ganun. Napaka-positibo ng utak nila lagi. So yun nga. Kumbaga isa siya pwedeng makatulong sa'yo. Kumbaga kung may pangarap ka, or may gusto mo baguhin yung buhay mo, itong mga klase ng mindset na to, yung pwedeng makatulong nga sa'yo. Kasi magiging ganun. positive. Isang POV rin na isang POV rin kung bakit pwede mo talaga siyang i-consider. Kasi, pag ginawa mo itong mga bagay na ganito, nilalagyan mo ng details yung mga bagay na ginagawa mo. Yung kasi yun ang nagseseparate sa mga tamad at walang pangarap. Dun sa taong may tumbok ka talaga, may mission ka talaga eh. Nilalagyan mo ng detalye yung bawat galaw mo, yung awareness mo mataas talaga. Di ba pag tamad ka, ano yan, ano yung hindi magkakaasawa pag pinagligpit. Ligpit nyo na yan. Ganun kayo. Wala, yung pagtamad ka, wala ka ng pakialam. Sige, bahala niyan, mga yan. Ganun eh. Pero pag meron kang pinupush, meron kang bagay na gusto mangyari, lalo kang keen sa mga detalye ng mga bagay-bagay. Kaya sabihin natin, sige, pwede talaga na hindi yung magic ang nagwo-work doon. Pero yung mechanism ng utak mo ang nagiging sharp. Oo, kaya nga eh. Kaya nga. Saka parang, yun nga, mas lalo kang positibo gawin yung bagay-bagay. Lalong nabuboost na affirm nung nakikita mong numbers. Yun yung nakita ko sa numerology na. Yeah, kaya nga nung kinukwento niya rin sa akin, sabi ko, interesting din, no? Interesting siya na parang, why not? Kaya medyo naengganyo rin ako. Kasi kung makakatulong naman siya sa gusto kong mangyari, why not? Diba? Bakit? Ano ba mawawala sa akin? Halimbawa, bilang realist, aware din ako dun sa pag-numerology ka, tas corny ka, weirdo ka. Napapansin, puta, weirdo mo. Tigil mo yan. Hindi ganyan ng Hindi ako naniniwala sa'yo dahil ganyan ka. Diba? Kaya ka maniniwala sa isang tao kasi kahit pa paano, may common ground kayo eh. Pero pag sobrang layo nung isa, kahit anong sabihin yan, hindi ka talaga, diba? Hindi ka maniniwala dyan. Yeah. Tangan mo, suntukan. Ginanon mo, no? Hindi kasi, sa lalaki kasi, para ganunin mo yung isang tao, insulto naman malalayan, diba? Parang, alam mo yun, na yung realist na yun, nakaharap mo, tapos gaganunin ka, weirdo ka, parang, what the fuck, man, parang, diba? Yung magiging realist mo, okay, hindi ko nga inaano eh. Para sa akin, off yun. Kami, kaya nagagawa ko kay Eko yun, kasi matagal na kami magkaibigan, 8 taon na kami. Ang challenge ko naman kasi sa kanya, what if kaya mo nakikita yan? Kasi hinahanap ng utak mo ngayon yan. Kasi yun ang gusto mo makita. Yun yung lagi kong challenge sa kanya. Hindi, actually, hindi ko naman kilala si Ego eh. Shoutout Ego. Kakasundo kayo nun, pre. Pero, gano'n naman ang early stage nung learning. Halimbawa ako dahil active kami mag-training ng boxing ngayon, parang game ako pag meron ako. Easy. Kakalapag mo palang may gusto ka ng kalaban dito. Episode 1 pa lang to. Hindi yun ang
ano lang talaga ako. So, hindi nga. Gumanon sa camera, hindi, kung gusto mo. Nag-iinit yung tropa eh. Episode 1 pa lang to. Hindi, nare-relate ko lang kasi na gano'n eh. Na natural yun eh. Pag merong isang bagay na bago sa'yo, excited ka, talagang sa early stage talaga yun eh. Na parang yun yung lagi mong nakikita. Pero eventually, kakalma rin yun. Magiging okay din. Tapos, basta, kaya ako nasabi na magkakasundo kayo kasi tangina, sobrang wala siyang makitang kagaya niya. Alam mo yun? Tapos ako, kino-convert niya ako. Konti nga lang din yan sila, pre. Konti talaga. Tapos ako, kino-convert niya ako pero parang 50% pa lang. Alam mo yun? Okay, nakikita ko yung benefit sa kanya kasi nga, bukod sa sinabi ko sobrang positive ng isip niya, wala namang harm sa kanya eh. Oo. Wala namang nakitang tangina, di naman siya napapasama. Alam mo yun, mabuting tao pa rin naman siya, okay naman siya. So, go for it. Yung laging sinasabi sa kanya. No, tsaka ano rin eh, kumbaga, ako bilang ano rin, basta meron kang mindset para sa akin, may mindset ka na pwedeng makatulong sa'yo. Walang tinuturo yung mindset na yun na i-harm mo yung sarili mo. Baguhin mo ng drastically yung sarili mo to the point na maging baliw ka. Okay sa akin. Basta yung mindset din is for your self-improvement para sa'yo. Makakatulong sa in the long run. Okay, go ahead. Hindi siya nalalayo sa red pill, tol. Actually, Why? Kasi yung red pill, nagsimula din sa paniniwala eh. Beliefs, di ba? Na napatungan lang ng mga ilang rational na, oo nga, na may rason nga kung bakit ganito dapat pa naman, bakit ganun. Pero hindi siya nalalayo doon, tingin ko, kasi paniniwala rin siya eh. Oo. Parang kailangan mo magkaroon ng paniniwala talaga. Napakalaking bagay nung belief. Yung hindi para sa akin ever since hindi yung belief ay belief lang. Kaya ka lumalakad dito sa mundo eh. Dahil dun sa belief na yun eh. Importante yung belief na yun eh. Kaya... Yeah, yung katulad niyan, yung red pill nga, napag-usapan natin yung red pill. Kasi isa nga sa mga natutunan ko rin dyan sa red pill na, well, ito yung pinaka, lang to in general na knowledge ng red pill na naituro sa akin na hindi ka pwedeng mag-stick sa nalaman mo lang nung bata ka. No, in order for you to strive, in order for you to improve, kailangan lumabas ka doon sa comfort zone. Yeah. Kasi yun naman yung yung parang isa sa mga basic knowledge sa red pill is yung kinagisnan mo, fake yan, hindi yan yung tunay. Di ba? Yun yung basic di ba? Fake yan. So, anong kailangan mong gawin as a red pill aware? Tumingin outside the box, tumingin beyond that knowledge. Di ba? For example nga, di ba? Yung pinaka-basic, pag hindi ka red pill, ang lagi sinasabi sa atin ng mga tropa natin, pag paano ka manligaw, di ba? Paano ka manligaw? Sabihin sa'yo, pinaka-basic dati, just be yourself. Di ba? Ikaw, dahil hindi ka nga red pill aware, tatanggapin mo, okay, just be yourself. Pero pag once na matuto ka nung red pill nga, ma-analyze mo ngayon, ano ba yung just be yourself na sinasabi nito? Kumbaga magiging aware ka nga, parang ang magkakaroon ng, kumbaga sa anime parang, ano yung tawag doon, yung sa Uchiha, di ba? May sharingan kayo, parang mababasa mo na yung mga nangyayari, no? So, ikaw ba, pre, since kami kasi nakwento na namin dati yung kung bakit kami naging red pill, bro. Interested, hindi mo pa to nakwento, pre, sa akin kung paano ka na engage sa red pill mindset, bro. Paano ba? Kasi kung tutusin, hindi naman ako masyadong nakapag-consume ng mga red pill content eh. Kasi siguro masasabi ko na kung ano yung red pill na experience ko sa totoong buhay talaga. Hindi ako masyadong nagko-consume ng red pill content. O baka hindi ko lang alam na red pill content yung kino-consume ko. Pwede. O ganon. Pero paano? Ang unang papasok sa isip ko, dalawa eh. Kumbaga yung initial phase, yung heartbreak sa babae. Yun yung initial phase. Oo. Maraming makaka-relate niyan. Tapos yung sumunod doon, nung nagka-interest na nga ako sa investment, kasi dahil dun sa heartbreak sa babae, na-realize ko na kailangan umabante yung buhay ko, kailangan ko gumawa ng paraan para magkaroon ako ng
pera. Tapos dun na rin ako nag-dive sa realidad ng pera. Na yung sistema ng pera at sistema ng business globally, niloloko lang tayo ng ano. Yung current system natin, niloloko tayo. Yun, tapos dahil dun sa idea na kumbaga yung pinaka nasa taas na sinusunod nating standard, pare-parehas tayo. Mga tao, sinusunod ng mga tao. Dahil niloloko niya tayo, so kailangan mong gumawa ng paraan sa sarili mo, 'di ba? Aasa ka na, kasi 'di ba pag bata ka, normal 'yun na umasa ka sa kung anong nalalaman mo sa school, nakaasa ka sa kung anong napapanood mo sa TV. Sinasabi ng magulang din. Oo, kaya nga ang nangyari nga rin nun sa akin nung dumating yung panahon na ang daming masamang nangyayari. Parang ang hirap na rin maghanap ng Sabi ko, puta, para sa batong buhay na to. Kahit yung gobyerno na masasandalan mo, hindi mo pala masasandalan. Tangina, di ko talaga alam. Kaya naging lost ka dun sa part na yon. Kaya mapupunta ka dun sa part na maghahabol ka ng dopamine, ng pleasure sa babae, sa mga walang kwentang bagay, sa mga pag-iinom, ganon. Until na-realize ko yung mga ganong bagay, yung puro mga kasinungalingan na nangyayari, gagawa ka ng paraan sa sarili mo. Eto, malaking bagay. Ewan ko kung may makakaintindi. Pero kasi simula nung na-educate ako tungkol sa Bitcoin, na-realize ko, yung kasi yung pinakaunang solid na halimbawa na nakita ko na merong paraan para lumaban sa sistema. Yung Bitcoin talaga, kasi isipin mo, yung US dollar ang kinakalaban nun. Kaya nga yung gumawa nun, hindi nagpakilala. After niyang gawin yun, kilala natin siya na Satoshi Nakamoto. Pero yun lang. Alam lang natin yung pangalan na ganun. Pero hindi talaga siya. Kasi alam niya na delikado yung ginawa niya. Talagang kung mahanap yung opisina niya, kung kilala siya bilang tao, siguradong deads na siya matagal na. Or magagamit siya, diba? Magagamit siya. So, dahil doon, nung nakita ko na merong bagay na nag-e-exist na totoong solid, totoong may laban, doon ko rin na-realize sa sarili ko na pwede ka talagang kumilos ng according sa logic mo. Hindi nang dahil sa ang laking ng system, hindi dahil sa install ng system. System. Tapos yung pinakamalapit sa yung mga tao sa paligid mo. Kasi hindi naman gising ako, sa totoo lang, yung mga nanay mo, tatay mo, hindi sila gising eh. So, yun yung sa'yo ng red pill, pare. Babae, tsaka babae. Sobra ka nasaktan sa broken heart. Oo. Nagkaroon din ako. Okay lang i-share? Ano nangyari? Sa amin, na-share namin yung sa amin. Kasi sinare niya. Ang pinakamasakit, ewan ko nakwento ko sa'yo to. Ito nga ang pinakamasakit eh. Akala mo! Wag. Shoutout mo ba? Wag. Di ba sabi mo, shoutout mo kanina? Sino yun? Hindi, hindi, ayos ako. Kahit i-clip ko lang to, ayos na to. Pero, lipas naman na. Kaya nalagpasan naman eh. Sige. Ano nangyari? Lahat naman dumadaan talaga dyan. Actually, hindi naman cringy yung kwento. Pero ang cringy, wala, bahala na kayo magandang dito. Kasi nagkaroon na ako ng suicide. Suicide din na Uy, gago. Ikaw? Suicide, oo. Kasi dala-dala ko na yung na yun. Dala-dala ko na yung heartbreak na yun. Tapos mag-isa lang ako dun sa Cebu kasi ako dati. Mag-isa lang ako dun sa Cebu. Ito rin yung reason kaya naging hate ko ng alak. Umiinom ako ng in moderate na lang. Moderate na lang talaga. Pero hindi katulad dati na yun ang kaligayahan, di ba? Magwalwal. So, nagising ako noon, may hangover ako. Nandun pa rin yung heartbreak nga, ganun. Tapos, nainis ako sa maraming bagay. Nainis ako sa magulang ko. Nainis ako dun sa babae. Pero at the same time, gusto kong i-keep yung gusto kong i-keep na, pero ako yung lalaki. Ako dapat yung bigger person eh. Galit ako sa kanila, pero hindi ko sila,
ayoko sinasaktan. Halimbawa, yung babae yun eh. Magulang ko yun eh. Ayoko sinasaktan. So, dun pumasok yun. Di yung sarili ko na lang yung tapusin ko para ganun. Yun yung pinaka-pangit na na yun. Na hindi ako proud. Pero dahil ba sa heartbreak talaga yun? Dahil sa heartbreak yun? Or dahil sa loneliness mo lang talaga? Good question. Masasabi kong halo-halo na rin. Halo-halo pero yung heartbreak kasi yun yung dala-dala ko yun eh. Kasi mag-isa ka dun eh. Sa diba? So nadala mo yung heartbreak mo doon, tapos siguro lumala na lang dahil mag-isa ka, so loneliness pareho na. Parang magkasabay kasi talaga yun, Josh eh. Pag heartbreak, parang yung loneliness na sinasabi mo, parang magkakapatid kasi yun eh. Magkakasama na. Totoo. Tsaka ako kung ganito ba siya sa inyo. Ako para sa akin yung siya eh. Pag naalala ko yung dati, parang face by face yung nagiging awakening ko eh. Red pill yan, awakening. Kasama yan sa knowledge. Pero hindi ko siya ma-describe as kung i-describe ko siya, hindi siya something na parang tumalikod na lang talaga ako na ganun. Or, hindi, basta kung matatandaan ko lang yung takbo ng isip ko nun, meron mga part na ng klase ng paniniwala na wala na talaga akong pakialam. Pero meron pa rin mga natitirang mga parang kasuputan, may natitira pa rin ganon. Kumbaga, hindi ko pa ina-access yung part na yun eh. Meron na mga part na sure ako na hindi yan, walang kwenta yan. Tapos habang umaabante ako, tsaka ko rin madidiscover yung isang face na, ay tangina, ito rin pala, wala rin pala to. Dapat tanggal din pala to sa ko. Ganon. So, hindi ko siya ma-describe as something na parang alam ko na kagad lahat, parang ganun. Pero kailan mo na kailan mo na tawag dito, na distinguish na parang red pill pala tong ginagawa ko? Anong napanood mo or naalala mo pa ba na yung time na red pill pala tong ginagawa ko eh? Or ganito pala dapat yung way, or di ko na dapat intindihin yung mga nagpapasupot sa akin, ganun, parang ganun. Yung mga supot na bagay, ayoko na yan. Paano mo nakilala yung ganung ikaw? Pa rin? Yung pa rin eh. Actually, related pa rin dun sa Bitcoin kasi ginawa nila ng meme yun, yung sa community ng cryptocurrency. Ginawa nila ng meme yun na merong blue pill, may red pill, tas yung Bitcoin nga, orange pill nga kung tawagin nila. So, kasi same. Ano ba yung color na pag hinalo orange? Red at saka yellow? Red at yellow yun, di ba? Kasi kung isipin mo kasi, same pattern kasi siya. Iba lang yung application, pera at saka babae. Pero same pattern eh. No? So, ang pattern niya, merong kang kinagisnan na isang bagay. Tapos, habang mag-mature ka, habang mag-evolve ka, marirealize mo na mali, hindi pala yun. At meron lang din taong may propaganda na pinairal yung bagay na. Pero ito na, sige na, pwede ba banggitin yun si, kasi si Andrew Tate, yung kung pagdating sa babae at relationship na yung confirmation na red pill pala yun, si Andrew Tate, yun. Yung napanood mo siya? Oo, doon ko lang na yun pala yun, sila Myron Gaines, yan, ganun. Yun, pero yun nga, wala nga akong maturo sa, kung alam mo, may magtatanong sa akin online, sino papanoorin para sa mga ganun, wala akong alam na ganun. Anti-support social club. Yeah. Ayun, meron na, di ba? Kasi yun nga kaya gusto namin pag-usapan tong red pill din kasi nagkakaroon na siya ng bad reputation din, bro, no? Sa tingin ko. Kaya nga sabi ko, unti-unti nang namamatay ngayon. Sobrang nagkaroon ng bad reputation. Hindi ko rin kasi masisi, pre, kasi yun na nga isa rin to sa mga problema ko na pag meron talagang knowledge, for sure ako, bro, lahat ng knowledge, lahat ng mindset na kumalat for the past years, meron din talaga mga estudyanteng, actually, in general, may mga estudyanteng mali talaga di ba? Kahit anong galing nung teacher, meron talagang estudyante na iti-take yun as mali. Kung sabihin nga 1, 2 + 2.
equals 4. Pero may isang estudyante dyan na tatanga-tanga, 2 plus 2. Gagawin niyang 5 eh. Diba? Kaya naniniwala ako na kahit anong for sure ako pre, may nag-apply ng numerology rin ay na tatanga-tanga rin eh. Hindi, may naisip na ako kanina eh. Ang marirelate ko nga kanina na kung magki-cringe ka sa taong nagpa-practice ng numerology pero parang wala naman sa hulog, same din naman sa yung alpha male, di ba? Yun. Diba? Nakaka-cringe Exactly. din eh. Pag wala sa hulog yung alpha male. Pag mali yung application, di ba? Actually, hindi lang naman dun parang sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay. Pre. Actually, sa lahat ng bagay talaga. Kaya yun yung ang masama pa nito, sila pa yung parang maingay eh. Sila ngayon yung nakikita ang consequences nun, nadigeneralize tuloy na yung mga tangang red pill, sila ngayon yung maingay, sila yung nakikita. Ngayon, ang isipin ng mga tao, ganyan pala yung red pill, para mga tanga pala. Diba? In the first place, ako, isa rin akong estudyante ng red pill na masasabi ko, proud ako, na maayos ako, pre. Nakatulong talaga sa akin ng red pill, sa totoo lang eh. Diba? In terms of dating, in terms of how I handle my relationship right now, in terms of business, di ba? Ito pa, naturo ng red pill sa akin, no? Pagdating sa business. So, hindi sa babae. Kasi, cliche na eh. Business. Hindi, ang idea ng business sa isang walang alam, pampadami lang ng pera yan. Di ba? Business, madaming pera yan. Di ba? Ganun kagad eh. Nung bata tayo, yun yung naituro sa atin eh. Pero, isa sa mga naituro ng ano sa akin, ng red pill in terms of business is you have ang business hindi lang pampadami ng pera kundi experience yun, 'di ba? The business itself is an experience. Second yung money. Yes. Second yung money, bro. 'Di ba? So yun eh. Ang ganda kasi ng red pill para sa akin, kung titignan mo siya sa malalim na aspeto. Pero in surface level, para siyang, again, dahil nga sa mga nag-iingay dyan, naging pumangit nga. Isa pa, no, na gusto ko rin i-point out, kasi karamihan din ng mga nagpo-promote nito, sikat din sa social media, bro. Okay, proud sila na ina-announce silang red pill sila. Pero ang lagi nilang front, babae. Resibo. Oo, paano mangkakuha ng babae, paano bumenga ng babae, paano kumantot ng maraming babae. Para saan? What the hell, dude? Doon talaga nasisira, bro. Yeah. May accountability. Aminin natin, bro, na yun talaga ang mga sumisira talaga, Correct. pre. Pero 2022, 2023, maintindihan ko pa sila. Gynocentric era pa yun. Ngayon, mag-gynocentric ka pa rin, pambababae pa rin. Ang corny na. Oo, hindi ka na umalis dyan. Oo. Wala na kami dyan. Tangina, 2 years, 3 years na kaming wala dyan. Kaya nga eh. Walang level up, pera naman, di ba? Trabaho naman. Kasi yun nga yung, ang ganda nga nung red pill, kasi hindi lang siya pang babae. Nakita ko rin to sa video mo, bro, na isang kamalian din ng red pill is nag-concentrate sila dun sa babae. Oh. And ang lawak as in, bro, ang red pill, hindi lang yun babae, pre. Red pill nga is reality. Ang reality mo ba, babae lang? Hindi naman eh. Correct. Diba? Araw-araw may reality tayo. Sa pagsakay mo ng tricycle, may reality dyan. Sa pagsakay mo ng jeep, pagligo mo, there's a reality in that. Oh. Kaya nga natatangaan ako pag may nakikita ko na nagpo-post na kayong mga alpha, mali ang ginagawa niyo, dapat minamahal niyo yung mga babae. Ano ba akala niyo sa alpha, puta, ng mamaltrato ng babae? Yun na nga eh. Akala niyo sa red pill, hindi nagmamahal? Puta na. Sobrang natatanga na ako sa ganun, bro, kasi halatang nagvo-virtue signal tong mga to. Alam nila na may bad reputation yung alpha male, red pill. Gagamitin nila ngayon yung mga term na yun, yung mga mindset na yun para mag-virtue signal na, ay, ito, ganito, hindi dapat ganyan. Kumbaga, dinidikit nila yung word na tong alpha male na to sa isang negative na scenario na ang labo naman, hindi naman ganun ang tinuturo ng isang bagay na yun. Kulang na lang sabihin nila, tangina tong mga red pill na to, magnanakaw eh. Kulang na lang, gawin nilang ganun, hindi na malalayo yun, pre. Sobrang dinidemonize. Dinidemonize, pre, kaya Pag ngayon, pag sinabing alpha male sa normal na normies na tao, tangina tingin yan ng Google Pay ng babae. Oo. Hindi marunong magmahal. Ang hindi nila alam, ang red pill na tao, ang utak niyan talaga, yung red pill na talagang bukas
protektahan yung mga mahal niya sa buhay. Oo. Priority niya lang yung pera ngayon at hindi yung pag-ibig ngayon. Bakit ba yun? Ba't niya ba ginagawa? Kasi gusto niyang protektahan yung mga mahal niya sa buhay. Ma-provide natin sa mga mahal natin. Tsaka, totoo yun, pre. Sobrang agree ako doon. Tsaka ito pa again, dahil nga red pill siya, alam niya yung katotohanan. Ano ba yung isa sa mga katotohanan? Na pera ang sagot sa karamihan ng bagay. Di ba? Kaya nagko-concentrate siya sa pera kasi pag hindi niya napakain yung misis niya, anong magiging trato ng misis niya? Correct. Diba? Anak mo sa magandang paaralan. Oo, di ba? Again, masama ba yun? Sabihin mo sa akin, sa harap-harapan ko, masama bang mag-concentrate sa pera muna? Di ba? Para sa akin, mas masama pa nga yung mag-concentrate ka sa babae agad. Yung tinuturo nila na pag alpha male ka, hindi ka nagmamahal. Dapat hindi ka alpha male, dapat minamahal mo yung babae. Puro ganun ka. Oo nga, no. Para sa akin, mas delikado yun. Yun Mas pa delikado yun. kumbaga yung ganung sinabi na yung negative sa alpha tapos ang other side agad babae. Wala, ni-reveal niya na kagad yung sa sarili niya. Ni-reveal niya yung sarili. Kumbaga, Kung ano siya, projection diba? yun, pre. Projection, ang tawag doon, projection. Di ba? Kasi unang-una, ang labo, hindi ganun ang meaning ng alpha male. Tapos ikinabit mo yung sa tingin mong tingin ng alpha male. Ikaw yun eh. Ikaw yun. Di ba? Kasi ang labo, ang klaro-klaro ng alpha male, actually, alpha male is to lead nga eh. To lead. Kung hindi, maglilid ka ba kung walang nasa likod mo? Sinong inilid mo? Yung partner mo is to lead them to good things, to greater things. Ang labo nun na hindi ka nagpoprotekta. Nakuwento ko nga sa'yo, di ba kahapon habang nagbaboxing tayo, sabi ko, nung bata ako, yung alpha male, iba rin ang pandinig ko talaga. Pero kasi, nung panahon na yun, hindi sa internet, sa tao ko naririnig yun. Wala pa ata. Basta hindi pa talaga Facebook ang, hindi pa information sa internet ang source ko that time. Mga naririnig ko sa tao. Na nung narinig ko yung alpha male, wala nga, masama nga yan. Pero yung availability nga ngayon ng internet sa cellphone, tapos ganyan ang tingin mo sa definition ng alpha male, na napakadali lang hanapin nung di ba? Napakadali lang. Kung hindi ka marunong gumamit nung AI, kahit sa Google mo lang i-type Makikita mo yung tunay na meaning. Makikita ka na maayos na ibig sabihin. Pag search mo na alpha male, makikita mo doon may babaeng sinapak na kagad. Wala nga pre, hindi nga ganun eh. Tsaka ito na nga. So, ito na yung sinasabi. So, gusto ko anin din sa halimbawa na yan. So, common sense lang yun eh. Common sense na kunwari, pag nag-search ka ng alpha male at nakakita ka ng babaeng sapak, maniniwala ka ba kaagad? Yeah. Diba? Wala bang sunod na action kang gagawin para i-confirm mo kung ano yung nakita mo na yun? Tanga ng gano'n. Wala nang ang critical thinking, pre. Wala nang critical thinking. Lalo pa ngayon, kaya pagka nag-demonize ka ng isang mindset, maniniwala agad yung mga tao eh. Kasi wala nang critical thinking. Basta malaman mo lang yung sinong unang nagsumbong, kumbaga. Dito sa ngayon, nakikita niyo yan eh. Sa internet ko, sino unang magsabi ng chismis, yun agad ang totoo eh. Hindi na nagre-research yung karamihan eh. Diba? Mamaya, pwede natin pag-usapan din yan, pre. So, yan, katulad niyan, siya nagsabi no na ito alpha male, mananakit daw, ganyan. Daming likes nun ah. Ina, sobrang demonize. Nananakit alpha male, tapos dito ka sa ganitong grupo ng lalaki para nagmamahal ng babae. Parang beta male. Hindi niya sinabi pero parang beta male yung Para sa akin mas delikado yung tinuturo mong ganun. Kasi ipapriority tuloy ng mga fan natin na magmahal lang tayo na Pwede mo gawin yan, pagsabayin, pero at the same time nagsisipag ka. Pero kung yan yung number one priority mo is mambabae at mambabae lang, magmahal ng babae lang, delay ka niyan. Sobrang hirap na nga ng pera sa Pilipinas, i-delayin mo pa sarili mo. Actually. Di ba? Di ba? Itong tayo ngang dati, di ba, na hindi na pinapriority yung babae, panay pera tayo. Ang hirap pa rin. What more? Dadagdagan mo pa yung sarili mo ng pambababae. Putang ina, sobrang hirap lalo. Ang labo nga eh. Hindi nga, again, itong mga klase ng tao na to, hindi to tumitingin on the bigger picture talaga eh. Kumbaga, babae lang, mahalin mo yung babae mo. Ang ina, again, isa pa sinuturo ng red pill, di ba? Hindi nga pwede na mahal lang yung pag-feelings mo ang ipoprovide mo sa babae mo. Unang-una, katotohanan, reality. Nakakain ba yung feelings mo? Hindi naman eh. Hindi. Anong ipapakain mo sa mo? Mahal mo nga. Ano ba ipapakain mo naman sa babae mo? Di ba sabi nung mga matatanda daw, titi daw.
Oh, yun. Oh, di ba? Yun yung mga katotohanan nila eh. Yung mga walang kakwenta-kwenta. Bigyan natin ng responsibilidad tong taong bumitaw ng tungkol sa alpha male. Responsibilidad yan. Yung kung anong status niya. Responsibilidad yan. Yun. So, nabanggit mo na yung alpha male. Lahat na magbabanggit ng alpha male, lalo na yung mga magbabanggit na mali, lagyan nyo ng follow-up yun. Mag-post ulit kayo. Mag-post kayo pero dapat tama na yung ipopost nyo. Pero sige, okay lang kung gusto nyo mag-post ng mga mali pa. Sige, para lalo namin kayo makilala. Di ba? Yeah. Pero, disclaimer lang hindi namin kiniklaim na kami ay alpha. Na kami ay high-value male. Hindi namin kiniklaim yan. Ito, unahan ko lang kayo Hindi. Bahala na kayo. Kasi yung mga term na yan is subjective. It depends kung ano yung paniniwala ng tao makakakita sa'yo. Pwedeng sa kanya sino ba? Si Henry C. Pwedeng hindi high value sa kanya yon dahil siya ay gusto niya yung mga nagbubuda-buda, mga ganon. Yun ang high value sa kanya. It's subjective. So, for us, hindi namin kiniklaim yon. Okay? Pero, yan. Hindi. Gusto ko lang ituloy yun. Pero yun nga, subjective talaga yung usapan ng alpha male, usapan ng high value. Kasi nakaisip ako ng scenario Kung halimbawa, kung sino man yung sobrang yaman ngayon na tinitingala natin. Ngayon. Marami kasing obvious na characteristics na makikita ka dun sa tao na yun. Na kahit dito pa lang sa level na to, makikita mo na kung ano yung lamang mo sa kanya Sa totoo lang, nararamdaman nyo yun, diba? So ako naging question ko dyan, paano kung marami na akong pera? Diba? Given kung ano yung strengths ko ngayon, nakikita ko na wala dito sa isang taong mayaman na to, na yung klase ng pera na meron ka, nakuha ko na rin ngayon, hindi kita tatawagin. Yun nga. Diba? Kaya subjective siya. Kasi kaya ako dinisclaim yun. Marami kasi manonood dyan, magkiklip na naman ng reels natin na, uy, alpha male daw sila. Hindi namin dinideclare yun. Hindi namin, kasi ang cringe, ano sa sarili yun, na parang, ganito ako, ganyan ako, sigma, gano'n, or what. Ang cringe nun, wala. Kami ay mga rational lang na lalaki na logic at may common sense. Na sobrang rare na ngayon na makita sa mga influencer, yung common sense. Common sense, wala na yan. Wala na. Pero yun nga, kung nakita mo naman yung, di ba, yun ang maganda rin naman kung t-search mo, ano ba tong karakteristik ng alpha male? Tapos may nakita kang maganda ron, ito pala. Apply ko, okay. Apply mo yung ugali na ganun. Pero again, napaka-cringe nung in-apply mo yung ugali, kinlay mo naman yung title, putang ina, bibili ka na ng alpha male din na t-shirt dyan. Hindi naman, tangina cringe yun. Ang cringe talaga. Cringe para ang nun. Kunyari, parang, ang lupit ni Batman, puta, nag-costume ka ng Batman araw-araw. Di ba, hindi mo naman gagawin yun? Correct. Diba? So parang hindi costume ang alpha male, high value male, hindi. Ginagawa na lang yan, pre. Ginagawa na lang yan. Napaka-corny na i-claim mo sa sarili mo, high value. Alpha male, hindi. Diyos, ang problema kasi, ang internet, ganun ang tingin sa atin, pre. Ganun ang pinagpipilitan. Ito mo, madadamay ka na kasi ma-affiliate ka na sa amin May tao na rin babato sa'yo niyan. Si 8 Asset. Feeling high value. Feeling high value, feeling alpha male. We do not claim that. Okay? Pero ako nakikita ko kung halimbawa, talaga naging maingay talaga yun. Sabi niya, high value meal. Di ngayon, alam mo, nakakatuwa ngayon yun. Di magiging dala-dala na natin na, hindi ko nga sinasabi na high value. Sila nagsabi na high value. Diba, sarap sabi, ganun pala talaga kami tignan ninyo. Tama yung sinabi mo. Wala akong sinabi Pero ganun kiniklaim nyo sa amin? So, ganun ang tingin nyo sa amin? Thank you. Thank you. Okay, oo nga, tama. Diba? Kasi paulit-ulit namin sinasabi, hindi niya namin kiniklaim. Pero kayo, pag pinost nyo yung mukha namin, si Josh On Point, ako, magkakatabi, si 8 Asset, tataytilan nila ng, mga alpha, mga feeling alpha, okay nang ina nyo. Lagi sabi mga feeling gwapo, di tingin mo pala sa amin, feeling gwapo, di gwapo pala kami. Thank you. Tangina, wala kami sinasabing ganyan. Pare, pag sinabi ngayon sa Pilipinas na word alpha male influencer, sinong unang papasok sa utak nila? Tayo! Oo. Even hindi natin kiniklaim, tayo ang unang lalabas sa mga bunganga nila, pre. So, tama si 8 Asset na, tangina nyo, so ganyan pala tinitignan nyo kami. Thank you. Thank you. Binasag pero again, magandang na pag-usap-usapan lagi pare na, again, yung mga mindset na yan, alpha male mindset, red pill, numerology, lahat yan, based sa nakikita ko, lahat yan makakatulong sa'yo.
Okay? Correct. Walang magsasabi dyan na sumunto ka ng babae, gumulpi ka ng babae, mambastos ka ng tao, mag-disrespect ka ng tao. Walang sinabi doon. Correct. Kaya as long as makakatulong sa'yo yun, pre, be proud na nakatulong siya sa'yo, ipaglaban mo rin. Tapos kung meron kayong nakikita, pare, yan, kasi responsibilidad naman namin to. Kung may nakikita kayo na sa tingin ninyo nag-adapt ng red pill tapos parang gago sa internet, responsibilidad nyo rin na sabihan na rin sila, i-call out, pare. O good na may red pill ka mindset dyan. Pero parang mali ata yung pagkaka-apply nyo. I-call out nyo rin, bro, kung sa tingin ninyo tatanga-tanga. Kasi maganda tong mindset na marami tayong lalaking matutulungan dito kung mapapaganda lang talaga natin yung image, pare. Yeah. Oh. So yung trabaho namin na maging maganda yung image ng red pill. Tulungan tayo dito. Tulungan. Yeah. So kung nagustuhan niyo yung mga ganong klase ng content, pare, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Once again, this is Anti-Supot Social Club. We'll be right back.